limitado ang lahat nating desisyon at mga ginagawa dahil sa batayan natin ng ating katiyakan. Ano? Okay, katulad nga ng mga relasyon, hindi lamang sa Panginoon, kundi relasyon sa mga mag-asawa, relasyon sa mag-ina, or magkapatid, ay makikita natin na yung effect ng katiyakan ng isang relasyon ay makikita talaga. Duda, nawawala ang takot, ang alinlangan, ang pangamba, ang pagkabalisa, ang lungkot ay nawawala. Dahil sa ang batayan natin ay ang ating katiyakan na tayo ay related. Tayo ay may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, katulad nga po ng ating mga tinalakay ay ang isang anak ng Diyos, ang isang mananampalataya ay hindi itataboy ng Panginoon, hindi mapapahamak, hindi tatanggihan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Katulad nga kanina sa panalangin, napansin ko, yung panalangin kanina ay yung katiyakan natin ay nandoon na kung saan ay tayo ay nagkakamali, tama, pero naandun ang Panginoong Hesukristo para tayo ay patawarin. Amen. Amen. Ngayong hapon ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa pananamit. Makikita natin, ano? Sa pamimera. Okay? Sa pamimera. Nauso yung mga pasensya na po, pag nausa po ang mga taga-London, ay yan, ang daming nagiging taga-London. No? Londito, London. No? Ibig sabihin, para bang ikaw ay out of place kapag hindi mo yun nagawa or hindi nagaganap sa iyo. So kapag nangutang yung si kumare, abay ikay parang gusto mo na rin mangutang. Okay? So makikita natin, ano, kahit sa pamimera, at yun ay isang hindi magandang batayan. Okay, ano pa? Sa mga pagpapagawa ng bahay. Right. So mapapakinggan natin na mga nagpapapungsoy. Tama? Sabi nga nung isa, ang basa pag feng shui. Mali po ang basa. Fungsoy po ang basa doon. Yung po ay narinig ko po at ako po iisa rin po sa mga naganap sa akin din po yung kalagayan na yon. Pero sabi po ng Bible, ano po? Okay, tungkol sa kaligtasan ay kumaalala po natin yung magnanakaw sa tabi ng Panginoong Hesukristo, siya po ay hindi nabinyagan. Tama? Hindi siya nabautismuhan. Tama? Okay? Ang magnanakaw na ito, ang pusakal na magnanakaw na ito, sa moment na yon, no? Sa moment na yon, kung saan doon lang po siya nagsisi sa kanyang kasalanan at kinalala si Jesus na siya lamang tanging makakapagdala sa kanya doon sa kaharian ng Diyos, ay tunay na nang ginawa niya yon. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, ngayon din isasama kita sa saan? Sa paraiso. Na po? So makikita natin na hindi po totoo yung kailangan tayo mabinyagan or mabautismuhan. Pero pag tayo po ay hindi naman tayo mamamatay agad kung kumilala tayo, kailangan po natin magpabautismo. Amen. Dahil yun po ay pagsunod, yun po ay tanda ng isang masunuring anak ng Diyos. Amen. Pero hindi po siya nakakapagligtas. Okay? Tingnan po natin ang tunay na batayan dapat natin sa lahat ng ating mga pinahahalagahan. Kahit po sa pananamit, sa pamimera, sa negosyo o trabaho, sa pagpapatayo ng bahay o kahit ano pa, meron pong sinasabi ang salita ng Diyos na siyang dapat nating talagang pangunahing pamantayan ng lahat ng bagay na ating pinahahalagahan. Punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kaligtasan po ng kaluluwa, ang pangunahing pamantayan ay mismo salita ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, ito ang nagturo o nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Amen. At paano daw po yung daan ng kaligtasan? Yun po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? So, mga minamahal, hindi po kultura, hindi tradisyon, hindi kaisipan, at hindi emosyon ang dapat na maging pamantayan natin sa mga bagay, lalo na po when it comes to salvation of our soul.
Ang sabi po doon, salita ng Diyos ang tunay na batayan. Sabi ni Apostol Pablo, ito ang nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Now, tingnan natin, saan ba nagmula ang sinasabi na ito ni Apostol Pablo? Saan ba nagmula itong banal na kasulatan? Punta po tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Kung yan ay gawa ng anghel o gawa ng Diyos mismo, baka hindi ho natin maintindihan. Okay? Pero dahil po, ito po ang ginawa ng Diyos para maintindihan natin sa ating kapanahunan. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ganito po ang sabi. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.